Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Eljun. Taong 1981, Aklan. Parang mga dayo sa sariling lupa ang paningin ni Eljun sa kanilang sitwasyon. Labag man sa kanilang kalooban, ngunit kailangan nilang magpaalam sa lupa na kanilang kinagisnan upang makapaghanap ng disenteng trabaho sa ibang bayan. Mahirap man ang ganoong sitwasyon. Kailangan nilang maging matatag, alang-alang sa mga utang na nais nilang bayaran. At para makahagilap ng sapat na pera, matyaga silang naglalakbay patungong Batangas. Dito sila maglalagi ng 9 na buwan upang magsaka ng tubo at maging trabahador sa mga nagsisilakihang planta. Ang kaso lang, gaano man kabigat ang trabaho nila, kabaliktaran naman ang kanilang kinikita. Barat ang namamahala ng korporasyon pinuno at ang mga manggagawang nasa laylayan ay halos bibihira lamang maambunan ng grasya. Ngunit sa kabila nito, patuloy pa rin silang nagtatrabaho ng may dangal at pagtsatsaga. Marami man ang masasamang usap-usapan ukol sa mga taong humahawak ng manggagawa, di nila ito gaanong pinagtutuunan. Wala namang kasing mangyayari kahit magreklamo o magpahayag sa madla ng kanilang mga hinaing at pinoproblema. Alam nila na hindi sila nito mapakikinggan dahil marami ang mga taong humihiling na sanay sila na lang ang nasa ganoong sitwasyon. Kaya naman, kahit mapait ang pinagdadaanan, patuloy itong pinagtsatsagaan ng pamilya ni Eljun. Nga pala, hindi sila isang buong pamilyang nagtatrabaho roon. Bali ang kasama lang niya, yung tiyuhin niyang si Gaspar, ang ama niyang si Rolando, at ang nakababata niyang kapatid na si Timoteo. Isang bahay lang din ang tinutuluyan nila. Kaya naman kahit 9 na buwan ng paglalagi sa mga kubo na malalapit sa pabrika, hindi sila gaanong nakakaramdam ng pagkaburyong. Samantalang yung mga kasama nilang literal na nag-iisa sa buhay, halos masiraan na ng bait, kakaisip sa kanilang pamilya. Bukod kasi sa mahalang sulat, kaakibat din ito ang mga agam-agam ukol sa mga pwedeng mangyari sa kanilang mga kinakasama habang wala sila. Marami na kasi noong nangyayaring ikinakatakot ng mga manggagawa, kaya may iilan sa mga ito na nadala na talaga. Ang kaso lang, gustuhin man nilang tumalikod sa ganoong trabaho, hindi yun maaari, buhat sa mga bali nilang may iwan kung sakali man. Ayaw ng kumpanya na may mangungutang na hindi magbabayad, kaya di ito basta-bastang nagpapahintulot sa mga tauhan nila nang hindi nila nasisiyasat ng maigi ang mga perang nauna na nitong kinuha. Bagay na naging dahilan para magtiyaga palalo ang mga manggagawa. Minsan nga, sa sobrang pagtitipid, mga damo na ang kinakain ng mga ito. At kapag kinakausap niya ang mga taong yon, paulit-ulit na sinasabi nito sa kanya na kailangan nilang magsakripisyo para hindi na sila bumalik sa susunod na taon. Mas pipiliin na lang din nilang mabuhay sa kahirapan sa bukid kaysa naman mapalayo sa kanilang mga anak at kinakasama sa buhay. Ngunit kapag naririnig niya ang tungkol dito, hindi niya gaanong nauunawaan ang bigat ng mga nararamdaman nito. Wala pa kasi noong kinakasama si Eljun Pinuno, at kaya lang naman siya pumunta roon ay para matulungan ng kanyang mga magulang. Dahil dito, hindi niya maiintindihan ang bigat ng dinadala ng mga kasamahan nilang meron ng pamilya. Ayon pa sa kanya na, kinakailangan niya munang manatili sa paggawaan ng ilang buwan para lamang malaman ang tungkol sa sitwasyon ng mga kapwa niya manggagawa. Di man malunok ang sakripisyo ng mga ito, natutunan niya na huwag itong pagtuunan ng pansin dahil kagaya nila meron din silang mga sariling krus na pinapasan. Sa paglipas pa ng mga araw at buwan, kahit papaano naging maayos naman ang kanilang trabaho. Madalang lang siya noong lumiban at bumali ng pera, kaya yung sahod niya medyo buo pa. Samantalang yung kanyang ama, halos malubog naman sa utang sa kakapadala sa kanilang pamilya. Di naman niya yun masisisi, gawa ng maski man siya
alam niya ang sitwasyon sa kanila. Kung hindi nyo kasi naitatanong, meron siyang kapatid na babae na may polio. Hindi rin buo ang utak nito, kaya nung lumaki ito medyo kulang-kulang sa pag-iisip. Marami itong gamot na iniinom para lamang mapanatili ang kaayusan ng kanyang pag-iisip. Kapag kasi may nakaligtaan ito, nasisiraan ito ng bait, dahilan para makagawa ito ng mga bagay na hindi nila lubusang inaakala. Minsan nga noong nasa aklan pa siya, nagwala ito sa isang tindahan buhat sa hindi ito binigyan ng pagkaing hinihingi nito. At ang naging bunga ng pag-aamok nito sa lugar ay ang sapilitang pagbayad ng mga magulang nila sa lahat ng panindang nasira. Yun din ang naging rason kung bakit naobliga siyang sumama para makatulong. Plano kasi ng tatay niya na huwag galawin ang sahod niya para pagsapit ng uwian, merong matitira sa kanila. Ganon at ganon ang kanilang gagawin hanggang sa tuluyan na itong makapagbayad ng kanilang utang. Ngunit ang ganoong bagay na kanyang iniisip ay hindi pala matutupad. Lingid sa kanyang kaalaman, merong nakaambang panganib sa hinaharap na malapit ng maganap. 2 buwan bago sumapit ang uwian, nabulabog ang mga manggagawa matapos ang nangyaring pagwawala 1 araw bago sumapit ang kapasan ng tubo. Nangyari ito malapit sa bahay na tinutuluyan nila, kaya naman sila ang una nitong nakakita. At pagsilay nila sa labas, dito nila nasipat ang kakilala nilang nagwawala habang pilit na pinapakalma ng mga kasamahan nito sa kubo. Nang mapansin naman yon ng tatay at tiyuhin niya, dali-dali yung lumabas para tumulong. Ilang minuto pa ang lumipas. Nagapos na nila ang lalaki hanggang sa mapigilan na nila ang buong puwersang namumutawi sa katawan nito. Ngunit kahit hindi na yon makakilos, patuloy pa rin ito sa pagsisigaw habang paulit-ulit na nagpupumiglas. Dahil dito, napilitan na silang tumawag ng iba pang manggagawa na pwedeng makatulong sa kanilang problema. Ang kaso lang walang nagpresenta. Gawa ng unang-una, purong mga trabahador lang naman sila doon. Malabong may sumama ritong albularyo, subalit ng akmang ipagbibigay alam na nila ito sa kanilang amo, dito dumating ang matandang tinatawag nila sa pangalang Teodor. Itong si Tandang Teodor Pinuno, ang isa sa pinakamatandang manggagawa na galing din sa kanilang bayan. Bagaman malayo ang tahanan nito sa baryo, sa loob ng 2 taong pabalik-balik nila rito, hindi niya may pagkakailang kilala na nila ito. Ang hindi niya lang maisip, isa palang ganap na albularyo ang matanda sa kabila ng masiyahin at palabiro nitong pag-uugali. Paglapit naman ito sa lalaking yon, agad nitong hinawakan ng noo nito habang nag-uusal. Pabulong ang pagkakasambit ng matanda, kaya naman walang kahit isa sa kanila ang nakaunawa. Maya-maya pa, nang alisin na nito ang palad niya, dito na yun humugot ng isang lumang garapon na nakasiksik sa loob ng kanyang bulsa. Punong-puno ng langis at parang mga ugat na bagay ang laman nito na siya namang dali-dali nitong ipinainom dito. At nung malagok na yon ng nagwawalang trabahador, biglang bumalik ang wisyo nito. Pagsilay naman ito sa paligid, bakas sa mukha ang pagtataka at matinding pagkahiya. Paulit-ulit na rin yung nagtanong kung bakit siya naroon at ano ang ginagawa ng mga kasama niya. Kaya naman nang marinig ito ni Tandang Teodoro, dito na nito kinumpronta ang biktima. Sinapian ka kanina, kaya nakuha mo ang aming atensyon. Pero ngayon wala nang sapi sa katawan mo. Naiselyo ko na ito at kailangan mo lang sundin ang mga sasabihin ko kung gusto mo itong tuluyan ng lumayas sa katawan mo. Huwag mo itong gawing biro dahil kahit nakakulong na ito sa selyo, pwede pa rin itong makalaya. At sa ikalawang pagsapi nito sa iyo, hindi na magiging maganda ang mangyayari. Dagdag pa nito na, kaya lang naman ito ang naisip nitong solusyon ay dahil sa wala itong dalang kagamitan. Nais din itong mapatigil kaagad ang kaguluhan
para naman hindi nila makuha ang atensyon ng mga taong humahawak sa kanila. Nabanggit din ito na nagtatrabaho sila ng maayos, kaya ayaw nitong merong mangyaring aberya kahit isang araw lang. Nang marinig naman yon ng sinapian, dali-dali naman itong lumapit para makinig. At matapos ang naging pag-uusap, kanya-kanya na silang balik sa kanilang mga pwesto. Sa sobrang dami ng trabaho nila buong maghapon, tuluyan na rin niyang nakalimutan ang tungkol dito. Naalala lang niya noon, nung pinag-usapan nila ito ng kanyang pamilya habang naghahapunan sila. Ayon sa kanyang ama, hanggat hindi pa kumpirmadong magaling ang taong yon, mas mainam na iwasan na muna nila ito pansamantala. Dagdag pa nito na, kahit malapit nila itong kakilala, hindi masamang unahin nila ang kanilang kaligtasan. Naniniwala kasi ito na hindi basta-bastang mawawala ang nilalang sa kalooban nito dahil lamang sa ginawa ng matandang si Teodoro. Pagkarinig naman dito ni Eljun, di siya nagdalawang isip na sumagot ng, "Hindi naman talaga kami lalapit doon, Tay. Sa pangit ng ugali nun, bagay lang yun sa kanya. Tsaka, masyado tayong abala para makipagkwentuhan at makipagsipsipan sa kanya. Huwag na lang natin siyang pansinin. Sigurado naman ako na alam niya ang kanyang ginagawa." Nang marinig naman ito ng kanyang ama, tumawa lang naman ito habang patuloy na kumakain. Pagkatapos ng usapan nila, bumalik na sila sa kanilang silid para makapagpahinga. Ngunit di pa man lumalalim ang gabi, bigla siyang naalimpungatan nang may marinig siyang parang umaalulong sa labas ng bahay. Yung boses nito, may hahaling tulad mo sa matandang malapit ng mamatay. Yung bang sa bawat paghinga, may sumasabay na tunog na animoy nahihirapan. Ganon na ganon ang narinig niya, kaya naman di siya nagdalawang isip na bumangon. At pagsilay niya sa dingding ng kubo nila, bumungad sa kanya ang sinapian na nakatayo sa labas ng tinutuluyan nito, habang abala sa pagdukot ng kung anong bagay mula sa loob ng kanyang bunganga. At makalipas lang ang ilang minuto, doon na yon nagsimulang magsuka ng purong dugo. Maliban din sa mga likidong lumalabas mula rito, sinasabayan ito ng mga bilog-bilog na karne na animoy hindi natunaw sa loob ng tiyan. Maya-maya pa, dahil sa dami ng inilalabas ng nilalang, tuluyan na yung humandusay sa lupa. Nakita niya yung nanginginig pa, habang pilit na bumabalik sa kinatatayuan nito. Subalit sa kasamaang palad, hindi niya na ito nagawa. Akala nga noon ni Eljun patay na ang taong yon, pero nang akmang tatawag na siya ng tulong, nakita na naman niya ang pag-unat ng mga binti at braso nito. Habang nangyayari ang ganoong bagay, mas lalong umangil ang nilalang hanggang sa gumapang na yon ng nakabaliktad. Yung mismong harapan ng katawan nito, nakaharap na sa langit, habang yung likod naman, nakaharap sa lupa. At ang mga bisig at binti ng katrabaho niya, bigla na lamang bumaliktad upang magkaroon ito ng kakayahan para makapaglakad. Matapos ang ganoong pangyayari, umusli ang napakahaba nitong dila na siya namang ginamit nito para higupin ang mga likidong nawala sa kanyang katawan. Nang magawa na rin yun ng nilalang, dali-dali yung kumaripas ng takbo hanggang sa naglaho na lamang ito sa kanyang paningin. At sa pagbalik ng katahimikan sa paligid, isa-isa niyang napansin ang mga kubo na nagkaroon na lamang ng siga mula sa loob. Di nagtagal, dito na nagsimulang magsilabasan ang kanyang mga katrabaho. Bawat isa gulat na gulat sa mga ingay na narinig nila. Marami na rin noong kumalat na agam-agam na kesyo isang aswang na padaan sa kanilang lugar. Pagmamayabang pa ng iilan sa mga ito, hindi na yun babalik dahil sa oras na mangyari yun, pupugutan na nila ito ng ulo. Nagdesisyon din ng mga ito na gumawa ng patibong sa paligid upang magkaroon sila ng tsansa na ito ay mahuli. Pagkatapos naman mag-usap-usap ng mga katrabaho niya, dito na ito nagsimulang lumapit sa bahay nung sinasapian. At nung nasa harap na sila ng pinto, walang kaabog-abog nila itong pinasok
sa pagdududang ito ang nilalang na napadaan. Ngunit sa kasamaang palad, nadatnan nila itong mahimbing na natutulog. Lumabas pa nga yun sa kubo pinuno habang nagtatanong ukol sa kasalukuyang nangyayari. At nang marinig naman yun ng mga kasamahan nila, agad na naalis ang pagdududa sa kasama nilang yon. Ngunit para kay Eljun, totoo ang mga nakita niya at hindi siya kumbinsido ukol sa mga ikinikilos nito. Pansamantala, habang wala pa siyang matibay na basihan, minabuti niya na sarilinin na muna ang kanyang mga nasilayan. Dumaan pa ang mga araw at linggo. Palaging nakikita ni Eljun na masigla ang katrabaho niyang yon. At kung titingnan, halos hindi mo akalain na sinapian ito ng nilalang. Ang kaso, kapag sumasapit ang gabi, kitang-kita ng kanyang mga mata ang pag-alis nito sa lugar nila. Ilang gabi rin yung nawala hanggang sa bumalik ito na meron na yung bagong kasama. At lahat ng nilalang na isinama nito sa lugar nila, kagayang-kagaya ng wangis nito noong una niya yung makita. Dahil sa ganoong sitwasyon, di na siya nakapagtimpi. Alam niya na kapag natuloy ang kanyang pananahimik, hindi malabong may mapahamak. Kaya naman na magkaroon siya ng lakas ng loob, tinipon niya ang mga kadugo nila upang kausapin ito ng masinsinan. Ngunit sa kasamaang palad, di siya nito pinaniwalaan. At sa halip na intindihin ang mga salitang namutawi sa kanya, pinili ng mga ito na siya ay pagtawanan. Kesyo gumagawa-gawa lang siya ng istorya, laos na ang ganoong kwento, at higit sa lahat, nananakot lang siya. Pintas pa ng kanyang kapatid, kung uhuging bata ang pagsasabihan niya ng ganoong kwento, baka sakaling maniwala. Galit na galit man si Eljun sa kanyang mga narinig, minabuti niyang maging kalmado sa lahat ng oras. At hanggat maaari, inunawa na lang niya ang mga ito dahil para sa kanya alam niya kung ano ang kanyang mga nakikita. Naniniwala rin siyang hindi ito maniniwala hanggat hindi nila ito nasisilayan. Bagay na naging daan upang pukawin niya ang kamalayan ng kanyang ama. Pagsapit ng gabi noong mismong araw, kahit ayaw ng tatay niya na magpaistorbo kapag natutulog, sapilitan niya yung ginising. Noong una di siya nito gaanong pinapansin. Pero nang mairita ito sa kanya, napilitan na itong tumayo at magtanong. Ano ba, Eljun? Kita mong marami tayong trabaho bukas nang gigising ka ng 10 oras. Kung naihibang ka na sa kwento mong yan, huwag mo kaming idamay. Nakakaabala ka na. Kaya siguraduhin mo na meron ditong magandang mapapala. Wika nito na biglang naudlot dahil sa mabilisan niyang pagtakip sa bunganga ng tatay niya. Ikinagalit man yun ng kanyang ama, hindi niya yun ininda. Alam niya kasi na kapag nakita na nito ang nilalang, magbabago ang lahat ng nararamdaman nito sa kanya. Makalipas pa ang ilang minuto, doon na rin yun tumayo para mapagbigyan ng kanyang kahilingan. Kaya naman nang maramdaman niyang bukal na sa loob nito ang sumunod, dali-dali niya yung inalalayan patungo sa sala kung saan nakatapat sa kubo ng taong tinutukoy niya. At pagdungaw naman ito sa maliit na siwang, nakita nito ang 3 nilalang na nakatuwad habang gumagapang sa lupa. Nanlilisik din ang mga mata nito, tapos panay ang ginagawa nitong pagmamasid sa buong paligid. Wala naman yung ginagawang kakaiba at hindi kaaya-aya, ngunit nasisiguro niya na parte pa lamang ito ng kanilang paghahanda. Naniniwala kasi siya na may punterya ito sa kanilang lugar, kaya gabi-gabi ito roong nagpapabalik-balik. Hindi nagtagal. Dito na kumaripas ng takbo ang mga nilalang hanggang sa makalabas na yon sa kanilang lugar. At sa pagtahimik ng buong paligid, nadatnan niya ang tatay niya na tulalang nakatitig sa kanya. Tama ka nga, anak. Kailangan ito malaman ng ating mga kakilala. Bukas na bukas, tulungan mo ako na kumbinsihin sila. Subalit nang marinig niya ito, mariin niya yung tinutulan
Anya, malabong paniwalaan sila ng kanilang mga katrabaho at kung anong narinig sa kanya, ganon din ang mangyayari sa kanilang dalawa. Naniniwala rin siyang may maitim na balak ang mga nilalang, kaya hanggat hindi pa nila ito nalalaman, mas mainam na isikreto pansamantala ang mga bagay na kanilang nalalaman. Tay, malabo na ho yan. Dahil kung kayo mga kadugo ko pinagtawanan ako, paano pa kaya yung mga taong hindi nating kilala? Baka kapag nagkataon, mapagdiskitahan pa nila tayo. Sa ngayon ho, ang may papayo ko lang sa inyo, manahimik na muna. Ipagpatuloy natin ang pagmanman sa kanila hanggang sa malaman na natin ang rason ng kanilang pagbisita. Matapang na sagot niya. Mariin din niyang inilahad na hindi magiging madali ang kanilang pagdaraanan, kaya kailangan nila itong paghandaan. Pagkatapos ng mga pag-uusap, minabuti na nilang magpahinga. Sanay na noon si Eljun na makita ang mga nilalang, kaya naman nakapagpahinga siya ng maayos. Pero yung tatay niya, buong magdamag na gising. Kinabukasan, nanghihina ito na pumasok. Araw noon ang gapasan ng tubo pinuno, kaya naman kahit marami siyang gagawin, pinili niyang samahan ito. Madalas kasi sa mga ganoong araw, tumutulong siya sa planta. Mabuti na lang napakiusapan niya ang amo nila, kaya pansamantala siya nitong inilipat sa tubuhan. Pero ayon dito, isang araw lang yon, kaya kinabukasan nun maghihiwalay na naman silang dalawa. Nang marinig naman niya ito, taos-puso niya itong ipinagpasalamat. Ilang oras ang lumipas pagsapit ng kapasan, naging abala na ang lahat. Malawak ang tubuhan, kaya kahit magkalapit, halos hindi sila nagkikita-kita. Wala na rin silang ideya kung nasaan na ang mga kasamahan nila, buhat sa taas ng mga punong nakapalibot. At para naman mahanap nila ang mga ito, kinakailangan pa nilang isigaw ang mga pangalan. Akala noon ni Eljun isa lang yung nakakapagod na araw para sa kanilang lahat, pero pagtungtong ng hapon, nag-iba ang amoy ng hangin. Ang dating maingay na sakahan, bigla na lang tumahimik. At mula sa malalayong parte ng lupain, may nararamdaman silang parang tumatakbo ng napakabilis. Sinubukan nilang alamin ang direksyong pinagmumulan nito, pero pakiramdam nila umiikot yon sa kabuuan ng direksyon. At ang mas masaklap pa, may mga naririnig silang tinig ng tao na bigla na lamang nawawala. Pagkaraan ng ilang minuto, dito na nila narinig ang mga pag-angil sa paligid. Alam nilang pinaliligiran na sila ng mga ito, kaya naman ang ginawa nilang mag-ama, itinigil na muna pansamantala ang paggagapas ng tubo. Unti-unti na ring lumakas ang kaba buhat sa kanilang naririnig, sa punto na halos lumupaypay na ang kanilang tuhod. Yung tatay niya kahit matapang ang muka, tila bang kinilabutan ito sa mga nilalang na nagpaparamdam sa kanila. Maya-maya pa, dito na nila napansin ang dahan-dahang paghawi sa mga tubong hindi pa napuputol. At sa isang kisap mata, bigla na lamang silang sinunggaban ng nilalang na hubot-hubad. Kawangis naman yun ng tao, pero yung balat nito napakagaspang. At kaya yun nasabi ni Eljun ay dahil sa isa siya sa mga nauna nitong nasunggaban. Mabuti na lang, nakailag siya kaya pagdikit ng katawan nito, hindi siya nito gaanong napuruhan. Pawang kalmot lang din ang kanyang natamo, kaya agad siyang nakabalik sa kanyang pagkakatayo. Pero yung tatay niya, hindi basta-bastang nakalayo sa nilalang. Gawa nang nung bumagsak ito sa lupa, buong puwersa nitong dinarag ang kanyang ama patungo sa lugar na hindi pa nila nagagapas. Kaya naman nung tumama ang katawan nito sa napakaraming puno ng tubo, hindi nito maiwasang mapasigaw buhat sa sakit na pilit nitong iniinda. Hindi nagtagal. Nang manawa na rito ang nilalang, inundayan niya ito ng saksak sa ikalawang bahagi ng katawan bago ito tuluyang lumayo. Nung bumagsak na ang tatay niya, walang takot niya itong nilapitan habang binubungaw ang nilalang sa pamamagitan ng pagsigaw. At nang makalayo na ito,
Doon pa lamang sila nakatakas mula sa lugar kung saan sila nito inatake. Pero ang malaking problema, napakalayo nila sa lugar na pinag-iimbakan nila ng tubo. Kilo-kilometro ang distansya nito at hindi magiging maganda kung takbuhin nila yon ng ganoon kalayo. Isa pa sa mga iniisip niya, kailangan nilang makapagreserba ng lakas dahil hindi nila alam kung kailan na naman ito aatake. Maya-maya pa, pagdating nila sa kumpol ng mga tubong nagapas, nagtago sila sa likuran nito. Malaking espasyo na kasi ang nagapas sa lugar na yon, kaya naman madali nilang makikita yung mga nilalang na lalabas mula roon. Ngunit sa loob ng ilang oras na paghihintay, walang nagpakita. Hindi nagtagal, sa dami ng mga iniisip nila, di na nila napansin na dapit hapon na pala. At nung lumubog na ang araw, tsaka pa lamang nila naunawaan ang panganib na dulot nito. Huwag tayong manatili rito, anak. Malakas ang mga demonyo kapag gabi. Kaya kung magtatago lang tayo rito, hindi malabong mahanap nila tayo. Halika na, pumunta na tayo sa bahay ng ating amo. Ngunit nang marinig niya ang sinabi nito, agad niyang sinipat ang distansya nilang dalawa. Mula sa kanilang kinaroroonan pinuno, halos hindi nila makita ang bahay, kaya naman nagdesisyon siya na tutulan ang ibig nitong mangyari. Dahilan noon ni Eljun sa tatay niya, posibleng maagaw nila ang atensyon ng mga nilalang na naglilibot sa paligid. Sa sandali na yun na ang mangyari, paniguradong hindi na sila makakauwi. Kaya kahit mapanganib na manatili sa nakatambak na tubo, wala silang pagpipilian. Nang marinig naman yon ng kanyang ama, dahan-dahan itong gumawa ng lagusan patungo sa ilalim ng mga tubong nakatambak. Sinigurado rin nilang maayos ang pagtatakip nila sa butas na kanilang ginawa upang hindi sila roon masilip ng basta-basta. Nung makapasok na sila, matyaga silang naghintay at nagmasid. Subalit habang tumatagal, tila bang wala pa ring paramdam ang nagmumula sa mga ito. Akala nila tapos na ang delubyo. Pero pagsapit ng 8:00 ng gabi, nakita nila kung papaano magsitakbuhan ang mga manggagawang naiwan sa loob ng tubuhan. Bawat isa sa mga ito, may mga malalalim na sugat at kalmot, ngunit sa kabila ng lahat ng yon, patuloy pa ring nananatili sa kanilang mga katawan ang lakas na nagmumula sa matinding takot. Di nagtagal, may nakita silang 2 manggagawa na bumagsak malapit sa kanilang kinaroroonan. Hinang-hinama ng katawan nito, nagpumilit yung gumapang hanggang sa biglang lumapag sa likod nito ang isang dambuhalang ibon na may matatalas na mga kuko. Agarang bumaon sa kanilang katawan ng kalahati nito na siya namang kanilang ikinamatay. At nung masipat ng nilalang na yon na wala na itong buhay, matyaga itong naghintay sa pagdating ng nagmamay-ari sa kanila. Saksing buhay silang mag-ama kung papaano ito kinatay nung aswang na halos kawangis lang din ng tao. Ang pinagkaiba lang ng mga ito, may mga buto itong lumalabas sa kanilang mga kamao. Ito ang malimit nilang ginagamit para makuha ang karne na paborito nilang kainin. Maya-maya pa, nang madakot na nito ang puso, agad niya yung nginuya na animoy isang delikasiyang pagkain. At nang makuha na nito ang lahat ng kanyang kailangan, sinenyasan nito ang malaking ibon na lumapit sa kanya. Dali-dali naman yung ginawa ng ibon. Nakalaunay nagsimula na ring magsuka ng 1 labing kawangis ng taong pinatay nito. Sa pamamagitan lang din ng ilang buhay na salita, na ilipat ng nilalang ang kaluluwa ng biktima sa katawang yon. Pagkatapos, pinalakad niya na ito na animoy walang nangyari. Dahil dito, tahimik lang silang nagmasid. Ni hindi na nga sila noon humihinga para lamang maitago ang bakas na meron sila. Awa naman ng Diyos, di sila napansin ng mga nilalang sa kabila ng dami ng dumaan. At sa pagsapit ng sumunod na araw, napagtanto nila ng tatay niya na silang 2 na lamang ang normal sa grupo nila. Ultimo yung tsuhin at kapatid niya, hindi na rin niya makausap
Animoy nawalan ito ng memorya. Di naman nag-iba ang pakikitungo nito, ngunit marami itong pinagbago sa kanyang ugali, kilos at paglalakad. Hindi na rin ito nagkaroon ng hilig sa mga bagay-bagay na minsan itong hinangad, kaya naman hinayaan na lamang nila ang mga ito. At makalipas lamang ang araw na yon, umalis sila ng walang paalam. Wala mang perang pambayad, napilitan silang pumuslit sa barko para lamang makauwi. Halos nakahinga lang din sila noon ng maluwag nang medyo makadistansya na sa pantalan ang sinasakyan nila. Ilang araw ang lumipas. Pagdungka nila sa aklan, dito nila ginulat ang kanilang mga kadugo. Wala mang dala, laking pasasalamat na lamang ng kanyang pamilya at nakauwi sila ng normal at buhay. Magmula rin noong tumakas sila, hindi na nila nakita pa ang kapatid niya at ang tiyuhin niya. Ayon sa mga manggagawang umuwi, nagpaiwan umano ang mga ito. At nung bumalik sila, hindi na nila ito nadatnan. Dagdag pa ng mga ito na, marami nagsasabing tumakas umano ang dalawa, kasama nung iba pa. Pero para kay Eljun at sa kanyang ama, ang kapatid at tiyuhin niya ay biktima ng isang kakaibang uri ng aswang noong panahon ng gapasan ng tubo.